Okay, magandang hapon po. Ah, pwede ba i-video? Kaya ka i-video po natin yung consultation natin. Okay na po ba sa inyo? At saka i-post ko po ito sa ating Dr. Jeff po YouTube channel. Okay lang po ba? Kasi para makinggan po tayo sa mga audience natin, para alam nila kung anong gagawin nila. Kung meron silang sakit katulad ninyo, ano dapat gawin, ano dapat inumin, paano natin iwasan para hindi magkasakit ulit. Okay lang po ba, no? So ano pa na problema natin? Sir, Pako? Ano pako po? Okay. Sige. May suot po kayo nung nakaapak kayo ng pako. Nakaapak kayo, no? Akala ko, ala Jesu Cristo ka eh. Nagpapako ka eh. Okay, anyway. Nakaapak po kayo ng pako. Saan po? Sa building namin. Okay. So, undergoing construction pa yan. Dapat yung safety officer ninyo, dapat tinitinan palagi yan. O, ini-inspect yan. I mean, kung saan ba may mga pako at mga pwedeng posible na maapakan or madaanan ng mga tao at pwede maano yung kanto mismo ng bakal. Ganun po yan dapat para maiwasan po natin ng mga ganyan. Magastos po pag kahit ganyan po, kailangan rin kayo gumastos. No? Katulad niya, no? Kailangan kayo ng antibiotic. Kailan po nangyari yan? Next time, unang araw pa lang, magpagamot na kayo. Kasi po sure po tayo na kahit may suot po kayo ng ng sapatos, yung tao na steel toe at no, pang protection, di ba? Kahit papaano kung ito yung suot mo, ito yung paa mo, ito yung suot mo sa sapatos at naapak kayo ng pako. Ayan. Well, kadalasan malinis na yung pako, yung dulo ng pako. Kadalasan na malinis na po yan kasi kumbaga yung nagpapalinis sa pako yung sapatos mo mismo. So nung lumabas yung pako at napako kayo or natusok po kayo, medyo malinis na po dito. So kadalasan wala naman po mga katulad ng lupa, no? Or yung mga alikabok, wala naman po masyado. Okay, pero yung mikrobyo, hindi natin maiwasan yan. Hindi naman totally maging malinis yung pako pag nakalusot ito sa sapatos ninyo. Kasi ang mikrobyo napakaliit. Kaya pag matusukan po kayo, sure po tayo kahit papano, meron talagang mikrobyo ang nakalusot. Sama-sama ng pako yan at nakapasok po sa sugat ninyo. Kaya sa unang araw pa lamang, magpagamot na kayo. Kasi yung isa kahapon, yung isang mikrobyo kahapon, pwede na maging dalawa sa loob ng 15 minutos. Yung dalawa maging apat. Yung apat maging 8. Kung natusok mo kayo kahapon at ilang 15 minutos na ang dumaan, yung isa niyan pwede magiging 1,000,000 na rin po. Delikado. Hindi po kayo madelikado sa tetanus pag pinagamot ninyo kaagad. Kasi po, ang tetanus, hindi po yan mangyari pag walang nana ang sugat. Magiging nana po yan. Alam mo kailan? Pag pinabayaan ang sugat, dumami ang mikrobyo, kainin ng mikrobyo yung laman ng balat mo, at ang resulta, nana. Yan. Pag may nana po, hindi po makarating yung dugo dyan. Nasa paligid lang po ng nana. Kaya po pag may nana, delikado po kayo sa tetanus. Kasi walang dugo pag walang dugo po, walang oxygen po sa yung portion na nana. Yung tetanomicrobio, masaya po sila pag walang oxygen. Kaya po delikado po kayo pag may nana na po kayo. Kasi ang tetano na mikrobyo, buhay na buhay at magdami sila. Kasi hindi sila mabubuhay pag may dugo na makarating dyan. Kasi ang dugo po nagdadala ng oxygen. Pag may oxygen po, hindi mabubuhay yung tetanon mikrobyo. Kaya po wag mong hintayin na magkaroon kayo ng nana, tsaka na kayo magpagamot. Kasi pag may nana na po ang sugat niyo, delikado na po kayo sa
tetano. Sa madaling salita, ang pinaka-importante sa lahat para hindi matetano ay patayin natin yung mikrobyo. At hindi pwede tayo mag-late magkonsulta ng doktor. Sa ngayon po, I'm sure, medyo nadagdagan na po ang mikrobyo. Kasi po, meron talagang makalusot na mikrobyo kahit dumaan pa yung pako sa sapatos po ninyo. So, ang pinaka-importante, antibiotic. So, 3 times a day po ito. At dahil po may sugat po kayo, syempre namamaga po sa loob, sa ayaw ninyo hindi. Kahit walang aray, uminom po kayo para sa pamamaga sa loob. Okay? So, pareho po sila after breakfast, sabay, after lunch, after dinner. Pagkatapos ng agahan, tanghali po na. Pwede na po kayo mag-start kaagad ngayon. Ngayon din. Then, ang next po ninyo ay alas 7, mamayang gabi. Kain na naman kayo. Pero kailangan may laman ang tiyan, ha? Then, alas 7, maghapunan muna kayo. Then, alas 11, mamayang gabi, kakain na naman kayo ulit para makainom na kayo ng pangatlong beses na ngayon araw na ito. Kasi po, hinahabol po natin ang mikrobyo or kagaw. So, para at least makatatlong beses na kayo ngayon araw. Then, tomorrow, bukas, after breakfast, isa-isa, after lunch, isa-isa, after dinner, dalawa-isa. Na-inject na po kayo ng anti-tetano noon? Hindi pa. Hindi pa sir. Vaccine lang. Sa loob ng 5 days, 5 years, hindi pa kayo na-inject? Hindi. So, kahit wala pang nana, bigyan din po kita ng tetanus toxoid. Baka sakali magnana, by the time magnana na yan, meron na pong pinuproduce na sinasabi po natin na antibodies dahil po sa bakuna nga. Okay? Yun po ang mag-neutralize ng poison na galing sa tetanus na mikrobyo. Yung isang injection po, yung HTIG na napakamahal, 1,000, sobrang 1,000, hindi ko po yan ini-inject kasi walang nana. Nag-inject lang ako noon kung meron na pong nana. No? So, para sa akin, pag ang sugat po ay maaga pa, wala pang nana, tetanus toxoid lang ang titirahin natin. Okay? Kasi po, mas mura rin po yan. Ha? Okay, hindi po ako nag-inject ng HTIG. Kaya isang injection lang po ako pag maaga pa yung sugat. Pero pag pumunta kayo dito next week pa at may nana na kasi napabayaan mo yung mikrobyo, kinain yung laman ng balat niyo at nagkaroon na kayo ng nana, titirahin kita ng dalawang injection, yung toxoid at saka HTIG. Pag wala pang nana, hindi ako nag-injection ng HTIG. Kasi po, yung HTIG, yun po ang antibody na mag-neutralize ng poison na pinuproduce ng tetanus na mikrobyo. Paano magkaroon ng poison dyan? Wala pang nana eh. Okay? Paano magkaroon ng tetanus na mikrobyo? Wala naman pong nana. Meron siguro kay tetanus na mikrobyo ngayon, pero hindi po sila nagmumultiply kasi walang nana eh. Pero pwede natin patayin natin kaagad bago magkaroon kayo ng nana. Ha? So, ini-inject ko lang yung HTIG pag meron na po kayong nana. Okay? Baka inject kita ng HTIG ngayon, tapos after 1 week, balik kayo dito, nagnana yung sugat ninyo, baka mawala ng bisa yung HTIG na in-inject ko ngayon. No? So, wag natin ipaaga yung HTIG pag walang dahilan. Para sa akin po, ang number 1 and only dahilan na mag-inject tayo ng HTIG bukod sa yung tetanus toxoid is pag ang sugat po ay napabayaan na at marami na pong nana, doon natin titirahin ng HTIG. No? Hindi lang para hindi masayang yung HTIG, para rin na hindi kayo gumastos ng malaki. Okay? So anyway, pag makabili na po kayo ng tetanus toxoid, bumalik po kayo dito. Ha? Okay? I-inject po kita, ha? Ngayon sir, anong kailangan po gawin sir? Anong gagawin ninyo? Okay. Inumin po ninyong antibiotic at para sa pamamaga ng sugat ninyo. Okay. Tapos, ipapabili po ninyo itong tetanus toxoid sa kasama ninyo, yung safety officer ninyo. Tapos, once makabili na po siya, bumalik siya dito, ibigay niya yung tetanus toxoid sa akin,
bumalik kayo dito sa loob, i-injection na kita ng tetanus toxoid. Pwede na po kayo mag-umpisa na mag-inom ng gamot ngayon din. So ngayon, mag-inom na kayo ng gamot tig-isa, pero dapat may laman ng tiyan. Wala na atang laman yung tiyan ninyo, no? Wala na. Kanina pa kayo kumain, di ba? So mag-snacks kayo kaagad ngayon para inumin po ninyo ang para sa agahan. Isa-isa. Mamayang alas 7 ng gabi, inumin po ninyo para sa tanghali, isa-isa. Mamayang alas 11 ng gabi, inumin po ninyo para sa hapunan. So kakain muna kayo ulit mamayang gabi alas 11. Ha? Para makatatlong beses na kayo ngayong araw. Then bukas, isabay na lang po ninyo para sa agahan, tanghali at hapunan. Ha? Okay? So, salamat. Pag meron kayong itanong tungkol sa gamot at sa sakit ninyo, pwede kayo mag-text sa akin. Nandito naman po yung cell number ko. Or pwede kayo magtawag sa akin. Ha? Okay? So, ngayon hi tayo. Hi! Thank you for watching. Huwag kayong masyadong serious.